Nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos, Australia at iba pang mga bansa kaugnay ng panibagong mapanganib na aksyon at pangaharas ng mga barko ng China na isinagawa laban sa Rotation and Resupply o RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Biyernes, November 10. Binweltahan ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang patuloy na panggigipit ng People's Republic of China at iginiit na mananatili ang Washington DC bilang kasangga ng Maynila para sa isang free and open Indo-Pacific. Ayon kay Carlson, naging matagumpay ang misyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa kabila ng patuloy na panggigipit ng China at nananatiling legal ang paraan ng pagresupply ng bansa sa ating mga puwersa sa BRP Sierra Madre na matatagpuan sa buong Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Tiniyak nito ang patuloy na pagtulong ng US bilang kaibigan at kapartner. Nanawagan naman si Australian Ambassador to the Philippines HKU sa China na respetuhin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon sa kanya, muli na namang nababahala ang Australia sa mga papanganib na gawain ng China, kasama na ang paggamit ng mga water cannons ng mga Chinese vessels sa EEZ ng Pilipinas. Binigyan diin nito ang pagsunod sa batas ay pang-international, partikular na ang UNCLOS, na pangunahing bahagi ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Sumang-ayon naman ang mga ambassador ng Japan at United Kingdom sa Maynila sa pagtutol sa mga aksyon na nagpapalala ng tensyon at sumisira sa kapayapaan sa rehiyon. Sinabi ni Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa na binigyan nila ng mataas na halaga ang malaya at bukas na sistema ng karagatan na batay sa batas tulad ng napag-usapan ng Japan at Pilipinas sa pagbisita ni Prime Minister Fumio Kishida noong nakaraang linggo. Hindi anya katanggap-tanggap ang anumang panggugulo at aksyon na nagpapataas ng tensyon. Samantala, pinuna naman ni United Kingdom Ambassador Laurie Vofields ang hindi ligtas na gawain ng China na naranasan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa kanilang misyon sa Ayungin Shoal. Pagtitiyak nito, patuloy silang susuporta sa Pilipinas sa pagtutol sa mga aksyon na sumisira sa kapayapaan at katiyakan sa South China Sea at maninindigan sa pagtuon sa UNCLOS, kung saan ang 2016 Arbitral Award ay final at legally binding sa parehong bansa. Nag-post din sa kanyang official X account si German Ambassador to the Philippines Andreas Papernoshka para magbigay ng suporta sa Pilipinas kaugnay ng nangyaring insidente. Kabilang din sa mga sumuporta ang European Union at ang bansang the Netherlands sa ating posisyon at karapatan. Ipinrotesta na ng Pilipinas ang pinakahuling insidente at sa kasalukuyan ay umaabot na sa 125 ang bilang ng diplomatic protest laban sa China mula nang magsimula ang Administrasyon Marcos. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw.